Basta protektahan mo ang rain base at ang mga tao roon, handa kaming tugunan ang anumang hiling mo. Kahit pagkain, armas, bala at kahit. Sandaling natigilan si Chen Jingguan bago niya napigilan ang sarili. Kahit mga babae. Maraming magagandang babae sa base, at kung gusto mo, araw-araw ay may bago kaming maibibigay. Nako! Wag na, ukininam. Pinutol ni Jiang sabay wagayway ng kamay. Ano ba ang akala ni Chen Jingguan, gusto ko ng maraming babae? Talaga? Pwede ba? Hindi ba niya alam na puno na nga ang buhay ko sa mga kailangan ko sa bahay? Parang ang dami ko nang ginagawa, tapos gusto pa niyang magdagdag. Ang totoo, hindi na siya interesado sa ganoong bagay. Marami na siyang responsibilidad sa buhay, kaya't wala na siyang panahon para maghanap ng gulo sa buhay ng iba. Nakakatawa kung paano nag-iisip ang ibang tao nang hindi nila iniisip kung anong nangyayari talaga. Siguro kailangan may magpaalala kay Chen na hindi lahat ng tao ay naghahanap ng gulo, may ilan sa amin na sinusubukang panatilihing ayos ang lahat, isang araw lang sa isang pagkakataon. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Tanong ni Jiang, sabay taas ng kilay. Tumingin si Chen Jingguan sa kanya ng may pag-asa at pagsusumamo na mata. Sumimangot si Jiang. Ngayon mo lang ba nakikita kung gaano kalaki ang gulong napasok mo? Nalugmok ang mukha ni Chen Jingguan. Alam ko masyado akong nagpadalos-dalos. Sumandal si Jiang sa sofa at nagsalita ng kalmado. Kung gusto mong ako na ang mamahala sa rain base, okay lang. Pero may isang kondisyon. Ibigay mo sa akin ang susi ng shelter. Ang rain base ay may dalawang pangunahing yaman, ang fleet at ang underground shelter. Mahalaga ang shelter, nandyan ang mga resources, at nagsisilbing ligtas na lugar tuwing may atake. Kailangan ng espesyal na susi para makapasok sa shelter. Ang sinumang may hawak ng susi ay siya ang may kontrol sa buong base. Nalaman ito ni Jiang mula sa iba at alam niyang mahalaga ito. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Chen Jingguan ang isang itim na metal na kahon mula sa loob ng kanyang jacket at iniabot ito kay Jiang. Binuksan ni Jiang ang kahon at nakita ang tatlong itim na susi sa loob. Agad niyang nakilala, ito ang mga orihinal na susi. Karaniwan, ang mga susi ay hinahati sa tatlong tao, at lahat ng susi ay kailangan para buksan at kontrolin ang mga pintuan ng shelter. Pero si Chen Jingguan lang ang may hawak ng tatlong susi, kaya't siya ang may buong kapangyarihan sa shelter. Ngayon, sa pagbibigay ni Chen Jingguan ng isang set ng susi, ipinagkaloob na niya ang kontrol ng rain base kay Jiang. Kinuha ni Jiang ang mga susi at ang controller, pinagmamasdan ito sandali bago inilagay sa kanyang kamay. Mabilis niyang itinago ang controller sa isang lugar na tanging siya lang ang makaka-access. Malalim na nagbuntong hininga si Chen Jingguan at yumuko ng mababa. Salamat, Chief! Sa puntong iyon, tapos na ang pagpapasa ng pamumuno. Si Jiang na ang namamahala sa rain base. Ipagpapatuloy mo pa rin ang pangangalaga sa mga araw-araw na operasyon ng base, sabi ni Jiang ng kalmado. Kung may kailangan akong ipagawa sa iyo, ipagbibigay alam ko. Masusunod, Chief, sagot ni Chen Jingguan, habang ang ngiti ay kumakalat sa kanyang mukha. Ramdam niya ang kaluwagan. Hindi siya magaling sa pamumuno, at sa kaibuturan ng kanyang puso, mas masaya siyang sumusunod sa isang taong kanyang pinagkakatiwalaan. Si Jiang ang tamang tao para sa trabaho. Boss, ano ang susunod nating hakbang? Tanong ni Chen Jingguan ng sabik. Babalik ba tayo sa Tianhai City, o dapat muna nating ayusin ang mga tao sa Osawa City? Tahimik pero matatag ang tono ni Jiang. Ako na bahala sa grupong nasa Days City. Sa ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay bumalik at maghintay ng aking abiso kung kailan tayo babalik sa Tianhai City. Tungkol sa kung paano natin haharapin ang mga tao sa Days City, bibigyan kita ng mga detalyadong instructions pagbalik natin sa Tianhai City. Nakita ang tiwala ni Jiang, kaya't nakaramdam ng kaluwagan si Chen Jingguan. Matagal na silang magkasama at alam niyang masinsin at stratehiko si Jiang. Wala nang kailangang tanungin pa. Isang malalim na pagsaludo at umalis si Chen Jingguan sa silid ni Jiang, iniwan ang lahat sa kamay ng leader na may kakayahan. Hindi alintana ni Jiang ang mga chismis na kumakalat sa labas. Kumpiyansa siya sa sarili niyang lakas at alam niyang ang mga bulong-bulungan ng mga maliliit na tao ay wala ng halaga. Para lang itong naririnig na nagsuseryoso ang isang payaso, pati siya, natatawa na lang. Kinabukasan, dumating si Bai Chunyu sa apartment building. Ang pagdating ni Bai Chunyu ay nagdulot ng kalituhan sa buong gusali.
Isa siyang miyembro ng Celestial Squad, isa sa 6 na pangunahing investigation teams. Kilala ang mga team na ito bilang malalakas at may ilan nang nakakita kung gaano sila kalupit. Kaya naman, natural lang na magtanong ang mga tao at medyo kabahan kung bakit siya nandoon. Hindi alam ng karamihan kung sino talaga si Jiang Yi. Para sa kanila, isa lang siyang ordinaryong tao, parang hindi nila siya nakita, lalo na pagkatapos ng tahimik niyang pag-alis noong nangyari ang kaguluhan sa Days City. Kaya't ang hindi inaasahang pagbisita ni Bai Chunyu ay nagdulot ng pagkalito sa lahat. Pagpasok ni Bai Chunyu sa apartment building, nagsimula ang mga bulong-bulungan sa mga pasilyo. May isang tao na nagsabi, pinagbantaan ang Tianhai City ng Days City ilang araw lang ang nakalipas, at hindi nila pinagtanggol ang sarili nila. Ano kaya ang pakay ng Celestial Squad sa kanila? Hindi tinatablan si Bai Chunyu ng mga usap-usapan. Hindi siya lumingon sa kahit sino. Sa matatag na paglakad, diretsong nagtungo siya sa pinto ni Jiang Yi. Wala siyang kaba at kinatok ang pinto, ang tunog ay umabot hanggang sa kasulok-sulokan ng pasilyo. Inaasahan na ni Jiang Yi ang pagdating ni Bai Chunyu at pinapasok siya ng magalang. Pumasok ka, sabi niya habang nagsasali ng tsaa para sa bisita. Habang nauupo si Bai Chunyu, ngumiti siya. Ikaw na yata ang pinag-uusapan ngayon sa buong syudad. Narinig mo na ba ang mga chismis? Tumawa ng bahagya si Jiang Yi. Mga payaso na tao lang ang mga yon na gustong magpasikat. Wala akong oras para makialam sa mga ganoon. Kumuha ng isang lagok si Bai Chunyu ng tsaa at tumango. Maganda ang iyong pasensya, dapat kong ang ipagmalaki yan. Nakita na ni Bai Chunyu ang mga kakayahan ni Jiang Yi at alam niyang hindi basta-basta ang lakas nito. Ngayon, habang nakikita niyang kalmado at mahinahon si Jiang Yi, mas lalo pa siyang humanga sa kanya. Gusto kang makausap ng aming kapitan mamaya, sabi ni Bai Chunyu pagkatapos huminto ng saglit at nagsabi, inaabangan kanya sa kanyang mansyon. Tumaas ang mga kilay ni Jiang Yi nang marinig ang salitang mansyon. Ha? Mansyon, tanong niya, nagtatakang baka mali lang ang narinig niya. Malaki ang Blizzard City, pero siksik ang mga tao. May milyon-milyong naninirahan doon, at karamihan ay may mataas na kakayahan sa kanilang mga larangan. Sa isang syudad na tulad nito, ang pagkakaroon ng isang maliit na apartment, halimbawa, 1-2 kwarto, ay itinuturing na luho na tanging mga super elite lang ang kayang magtamo. Pero mansyon? Parang imposibleng mangyari iyon. Tumawa si Bai Chunyu at tumango. Mansyon nga. Ipinaliwanag niya, nung itinayo ang Blizzard City, malaking tulong ang pamilya ng kapitan namin. Isa sa mga kondisyon ng kanilang suporta ay ang pagpapatayo ng syudad sa isang lugar na pagmamay-ari ng pamilya Deng. Pamilya Deng, tanong ni Jiang Yi, nagulat. Oo, tama ang iyong mga narinig, sagot ni Bai Chunyu habang ngumingiti. Matagal nang may-ari ang pamilya Deng ng mansyon dito, bago pa man ang apocalypse. Hindi sila tinamaan ng kaguluhan, kaya't matatag pa rin ang kanilang mga ari-arian. Hindi napigilan ni Jiang Yi ang mapahanga. Pamilya Deng? Sino sila? Mga kilalang pamilya mula sa Jinling. Pero nang mag-isip siya ng mabuti, naisip niyang tama nga. Ang mga pinakamakapangyarihang pamilya ay hindi palaging malakas magpakitang tao. Nagtatago sila, ngunit ramdam mo ang kanilang impluensya kahit saan. Pasensya na, sabi ni Jiang Yi pagkatapos ng ilang sandali. Wala akong narinig na tungkol sa pamilya Deng. Anong klaseng pamilya sila? Lalong lumapad ang ngiti ni Bai Chunyu, halatang masaya sa pagkakataong magyabang. Dati, nag-operate sila sa likod ng mga anino, pero hindi na ngayon, paliwanag ni Bai Chunyu. Ang pamilya Deng ay sobrang yaman at makapangyarihan. Maraming kumpanya sa Jiangnan, lalo na sa mga high-tech na industriya, ay kanila. Yumoko si Bai Chunyu, lumapit ng bahagya at ibinaba ang boses sabay sabi. Alam mo ba yung mga origin bullets at yung mga uniform na suot ng mga investigation team? Tumango si Jiang Yi. Nakita na niya iyon at alam niyang mahalaga ang mga iyon. Bueno, patuloy ni Bai Chunyu, ang pamilya Deng ang nagdisenyo at gumawa ng mga iyon. Kung wala ang kontribusyon nila, bababa ang lakas ng Jiangnan ng hindi bababa sa 20%. Nang marinig ito, mabilis na nag-isip si Jiang Yi. Ang pamilya Deng ay nasa ibang level. Para silang nagpiprint ng kapangyarihan at impluensya. Pero sa labas, kalmado lang ang mukha ni Jiang Yi. Nakakabighani, sabi niya, kahit nasa kaloob-looban ng kanyang isipan ay nais niyang magmura dahil sa sobrang lakas ng pamilya Deng. Ukinina mo, Deng, isip niya.
Ngumiti si Bai Chunyu, halatang nasiyahan sa reaksyon ni Jiang Yi. Ang pagmamalaki niya sa pamilya Deng ay kitang-kita sa kanyang mukha. Kaya, naiintindihan mo na kung gaano kalaking karangalan na mapili ka ng aming kapitan, tanong ni Bai Chunyu nang may halong pagyayabang. Tumango si Jiang Yi ng magalang. Tama, isang malaking karangalan, sagot niya, kahit nakalmado at maingat ang tono. Minsan, mas mabuting magbigay ng magagandang salita at panatilihing simple. Ipinatong ni Bai Chunyu ang tasa ng tsaa sa mesa at tumayo. Makikipagkita ang kapitan mamaya ng alas 6 ng gabi. May sasakyan na kukuha sa iyo ng alas 5. Huwag ka lang tatakas. Tumango muli si Jiang Yi. Naiintindihan. Nandyan ako ng on time. Nasiyahan si Bai Chunyu at umalis sa apartment, iniwan si Jiang Yi mag-isa upang mag-isip. Habang nakaupo sa sofa, nagsimula si Jiang Yi mag-isip tungkol kay Deng Avatar, ang kapitan ng Celestial Squad. Galing siya sa isang makapangyarihang pamilya na may malalim na ugat at walang katapusang yaman. Mahusay siya, sigurado dahil sa mga taon ng mahigpit na pagsasanay mula sa pamilya. At higit pa riyan, mayabang siya. Kahit na hindi siya ang klase ng taong pwedeng makatrabaho, pinakamainam na iwasan na lang ang anumang hindi kailangang alitan sa kanya. Malinaw ang plano ni Jiang Yi, makisama muna, magsabi ng ilang magagandang bagay, at pag dumating ang tamang panahon, magalang natanggihan ang anumang alok mula sa kapitan. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.